Magandang araw o magandang gabi 'no, kung kailan mo pa 'to papanoorin. Nandito na tayo sa panghuli 'no, panghuling part ng TOSA 'no, sa wakas matatapos ang sa TOSA. Ah, Idi-discuss ko ngayon yung mga modern theories 'no, pagkatapos nung contingency, ng mga classical, ng humanistic, pinakahuli is yung modern 'no. Ano ba yung pinaka-point ng modern theories 'no? Yung pinaka-point ng modern theories, ang pinupunto niya is yung pagiging open at dynamic ng mga sistema. Tapos pagiging interdependent ng mga sistema na yun 'no. Kasi kung papansinin niyo, yung mga binanggit nung mga nakaraang theory, ang binabanggit is pagkakahiwalay ng mga ano ng mga parts. Halimbawa sa classical pinaghihiwalay yung functional, departmentalization, mga gano'n 'no. Tapos sa humanistic naman is yan sabi lang yung sa part ng psychological and sociological. Yung sa modern naman tinitignan yung interaction na, lahat yun tungkol na sa interaction sa pagiging dynamic ng sistema. Tapos bukod pa roon, yung modern kasi is multidisciplinary na tsaka multivariable 'no. Kasi kung papansinin niyo yung mga naunang theory, ang ina-address lang nila kadalasan is iisang problema o iisang variable. Halimbawa, humanistic nag-focus sila sa motivation 'no, sa satisfaction ng mga employee, ayun yung in-address nilang problema. Samantalang yung classical ang in-address naman is yung productivity 'no, yung bilis ng paggawa. Tapos yung sa contingency naman is yung pag-a-adapt sa environment na meron yung mismong mismong panahon 'no, o yung mismong kumpanya 'no. Ito namang modern theories, tinubukan nila na mag-conceptualize ng mga teorya na mag-a-address sa iba't ibang parte ng organisasyon 'no. Hindi sila sumasagot sa isa lang na tanong. Ah, Bilang modern na theories, ang sinubukan nila is sagutin yung iba't iba pang tanong, gamit lamang yung iisang modelo. Itong structural theory 'no, kadalasan nilalagay rin siya sa contingency 'no, kasi kung mapapansin niyo mamaya, yung formalization tsaka yung dating nung theory is kapareho o may hawig doon sa mga pinupunto nung mga contingency theories na kung saan pinagtutugma yung environment sa porma ng organization 'no. Medyo gano'n yung structural. Samantalang yung sa structural kasi ang tinutukoy is yung structure ng organization niyo dapat tugma doon sa mismong environment at tsaka yung nasa loob ng organization 'no. Kasi kung yung sa contingency ang tinitignan lang is yung labas, sa structural na kasi since multivariable nga yung mga modern theories, tinitignan na rin yung nasa loob. At ito is pinangunahan 'no, ang unang nag-post dito is si Henry Mintzberg 'no. Tapos ang puwede nating maging clue is yung 555. Bakit kadalasan ng mga key concept niya is nakukulong sa 5 'no, nahahati sa 5 yung karamihan ng key concept niya. Bukod pa ro'n, 5S 'no, structural, 5S gano'n. So yun, isa-isahin na natin yung sinasabi kong key concept at keywords 'no. Ang theory ni Mintzberg is mas mauunawaan natin kung dadahan-dahanin natin 'no. Ayon sa kanya, lahat ng organization is merong 5 bahagi o 5 component 'no. Meron silang strategic apex, meron silang middle line, meron silang operating core, meron silang technostructure at support staff 'no. Ito yung main components 'no. Pero yung mga bata pa lang o mga nagsisimula pa lang ng organization, minsan yung ibang parte diyan wala sila. Minsan wala silang technostructure, minsan wala silang support staff, wala pa silang capability for that 'no. Kaya yung mga batang organization. Pero as they mature siyempre mapupunan rin yung mga key components. Ang mahalaga, ang punto ni Mintzberg, lahat ng organization may key components na ganito. Yung strategic apex, yung middle middle apex ay yung middle line, tapos yung operating core, ta's yung dalawa pa 'no. Ano ba yung pinakapunto nun, yung strategic apex, sila yung sa top management setting 'no. Sila yung nangunguna, sila yung nagpaplano, sila lahat yon 'no. Sa middle line naman, managers and supervisors
napag-usapan na natin 'to nung nakaraan, middle management. Sa kanila ibababa ang strategic apex, sila magpaparating sa operating core. Operating core, sila yung mismong gumagawa ng produkto o ng serbisyong hinahatid ng organization. Kumbaga sila yung mismong nagma-manufacture, kung manufacturing company, sila mismo yung nagbibigay ng service kung service yung company, no? Ayun yung operating core. Kumbaga sila yung mismong empleyado, no? Samantalang yung technostructure, ayun yung mga analyst na nag-standardize ng works, no? Kumbaga sila yung sa technical part, sila yung engineer, sila yung accountant, yung mga kailangan ng technical knowledge, no? Yung support staff naman, sila yung nagsiserve o tumutulong doon sa operating core at iba pang part para hindi na nila alalahanin yung iba pang task, no? Kumbaga support staff, nakasuporta sila para hindi pumalya yung buong organization, no? Kasi kailangan naka-focus lang yung strategic apex sa mga mas mataas na task, sa planning, sa organizing, samantalang yung middle apex, may task rin sila, kailangan nilang i-coordinate. So, yung support staff, nakakatulong sila para tuloy-tuloy yung flow ng organization. Tulad ng canteen, kailangan ng pagkain. Siyempre, security, kailangan ng security ng organization. So, may security agency, pwede nyo i-consult yun, no? Yun, no? Kung key components ay yung bumubuo sa organization, 5. Tapos, sa coordinating mechanism, yung original niyang proposal is 5 rin, no? Direct supervision, standardization of work processes, output, skills, tsaka mutual adjustment, no? So, ibig sabihin lang naman ng coordinating mechanism, ito yung paraan ng komunikasyon, no? Kung paano nag-uusap o dumadaloy yung power dynamics, pati yung communication sa pagitan ng mga binanggit kong components. Kumbaga, paano ba dumadaloy yung strategic apex papuntang middle apex, papuntang operating core, no? So, isa-isahin natin. Ang pinakasimple is direct supervision kasi may isang tao na nagbibigay ng utos, no? Halimbawa, strategic apex nagbigay ng utos sa middle management, tapos ganun na, no? Ibibigay sa trabaho. Ganun lang kasimple. Samantalang yung work processes, ang tinitignan na, ang binibigyan ng guidance is yung paggawa ng trabaho na mismo, no? Kumbaga dito, kailangan pare-pareho yung pagtatrabaho. Yung procedure, yung paano ginagawa yung trabaho, kailangan pare-pareho. Kaya, ayun yung standardized, na. Tapos yung standardization of output naman, ayun na, kailangan pare-pareho yung output, kailangan pare-pareho yung quality, no? Kailangan walang pumapalyak. Ito na siguro, dito na nakakabit yung quality assurance, no? Kailangan pare-pareho yung quality ng product, pare-pareho yung quality ng services, no? Kasi output yung pinag-uusapan. Tapos, kapag standardization of skills naman, kailangan lahat ng tao na nandun sa department, halimbawa sa level na to, kailangan pare-pareho silang alam yung skills na yun, no? Kailangan walang pumapalya. Kaya ang standardization of skills. Ang pinag-uusapan naman dun is yung training tsaka yung kaalaman ng tao. Tapos yung panghuli, yung mutual adjustment, ito naman yung informal, no? Ito yung kadalasan na parang pinapakita sa organization, no, nung nakaraan. Yung informal, no? Kasi kung formal madalas from top to bottom ito namang mutual adjustment, lahat ng parte, lahat ng component na yan mag-a-adjust para magawa yung goal na yun, no? Kaya mutual adjustment. Siya yung isa sa pinaka-komplikadong coordinating mechanism, no? Kaya siya yung hinuli. Tapos yung organizational configuration naman na pinapose rin ni Mitzberg. Ito, para di nakakalito, di ba may 5 parts. Ayan, yung 5 parts na yan, yung nakalagay sa picture. Tapos may 5 rin na coordinating mechanism. Yung coordinating mechanism na yun, merong mga configuration na tugma ron, no? Halimbawa, yung direct supervision, tugma siya sa simple. Okay? Tapos yung machine bureaucracy, tugma siya sa standardization ng work, no? Yung work processes. Tapos yung professional naman, standardization of skills, no? Ayun yun. Tapos yung divisionalized naman, standardization of output, no? Sana napag-isa-isa nyo yun. Tapos, adhocracy, ayan na yung sa mutual adjustment. So, napagtugma nyo, no? Kung merong 5 coordinating mechanism, meron 5 configuration para meron 5 nakakatugmang configuration para maging maayos daw yung flow ng organization.
Nandito na sa part na 'to, nandiyan na sa picture yung binanggit kong pagkakatugma-tugma 'no. So, ayun yung importansya niya 'no, ayun yung importansya na isa sa mga importansya niya kasi naging framework siya for diagnosis ng organization 'no. Kumbaga ginagamit siya ng mga organizational psychologists 'no, para tignan kung tugma ba yung structure ng organization tsaka yung configuration nila, yung coordinating mechanism nila. Kasi kung hindi tugma, kung merong misalignment, kailangan baguhin 'yun 'no. Kailangan tugma yung structure sa strategy. Ano yung tinutukoy na strategy? Yung coordinating mechanism 'no. Tapos yun nga yung tinutukoy ko 'no, although may binanggit siyang 5 component 'no, 5 component, hindi lahat ng organization nagsisimula kaagad na may 5 ng parts na meron ng techno-structure, na meron ng support staff. Yung iba nagsisimula lang yan na meron lang silang strategic apex, meron lang silang middle management tsaka operating core 'no, minsan gano'n lang tapos magma-mature 'no, transition. Ano naman yung tinutukoy na transition dito, kasi nga nagsisimula sa pinakasimple. Simpleng direct supervision hanggang sa lumaki ng lumaki ang organization na nangangailangan na ng standardization ng skills, ng output 'no, ng processes. Tapos nag-iiba na rin yung kinakailangan structure ng organization 'no, ayun yung sinasabing transition. And from entrepreneurial hanggang sa innovative. Ano pa yung importansya niya? Sa later part ng buhay niya 'no, isa sa mga dinagdag niya sa theory niya is yung missionary form 'no, na kung saan naka-focus yung missionary form hindi sa mga binanggit kong component, hindi rin siya naka-focus sa mga binanggit kong mechanism ng coordination. Naka-focus siya sa ideology na binanggit kasi siya ni Mintzberg na yung ideology is yung norms, yung paniniwala niyo, yung vision, yung mission niyo, yun yung magdi-dictate ng behavior ninyo. Mamaya magbibigay ako ng example 'no. So, naka-focus din yung missionary 'no. So, ito yung mga organization na hindi na masyadong tumitingin sa pera, sa profit 'no. Dun lang sila sa kanilang mission, kaya nga missionary. Nabanggit ko na 'to, puwede niyo ng basahin na lang 'no. Eto 'no, yung sample naman ng mga binanggit kong structure 'no, simple structure, nakikita natin yan sa mga startup na sa mga nagsisimula. Yung kung napanood niyo yung series nung K-dramang Startup, may idea na kayo. O yung startup, yung mga maliliit na negosyo yan pinopondohan ng mga investor para lumaki 'no, o kaya yung mga maliliit na negosyong pampamilya 'no. So, simple structure yung tugma ron 'no. Yung machine bureaucracy naman since tungkol siya sa standardized procedure 'no, makikita niyo yan sa McDo o sa mga mass production na kung saan iisa lang yung galaw, iisa lang yung kilos 'no. Sa professional bureaucracy naman, since standardization of skills, makikita niyo yan sa mga organization na nangangailangan ng mga mas mataas na technical skills tulad ng ospital, unibersidad o pamantasan 'no, kasi kailangan technical skills diyan. So, dapat yung mga nasa loob nun, mga ano, mga qualified professionals. Tapos sumunod ang 4 is yung divisionalize 'no. So, tinutukoy naman dito is yung output 'no, kasi although iba't iba sila ng lugar, halimbawa iba't iba sila ng lugar, division 'no. Kailangan iisa pa rin yung output na lumalabas sa kanila, 'no. Kaya yung mga malalaking corporation may mga division yan tulad ng General Motors, 'no, kotse yan, sa paggawaan ng kotse. Adhocracy naman, madalas nakikita yun na yung sinasabi kong mechanism na informal, 'no, sa consulting firm tsaka sa NASA kasi yun, yung mga team na yan 'no, autonomous na sila tapos sila na yung nag-uusap tapos informal na yung komunikasyon 'no. So, consulting firms tsaka sa NASA nakikita niyo. Missionary naman tulad ng binanggit ko, ang perfect example diyan is yung mga non-profit organization kasi nakatingin na lang sila tulad ng Greenpeace sa mission nila, sa ideology nila na kailangan pangalagaan yung environment 'no. So, ginagawa pa rin nila, meron pa rin silang tumatakbo pa rin yung organization nila mainly because of that ideology